Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sinasabi ng Panginoon, ang ulan at nyebe, paglagpak sa lupa'y di na nagbabalik, aagos na ito sa balat ng lupa't nagiging pandilig, kaya may pagkait butil na panghasik, ganyan din ang aking mga salita, magaganap nito ang lahat kong nasa. Ang salita ng Diyos. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Kadakilaan ng Diyos ay ihayag, ang ngalan niya'y purihin ng lahat. Ang aking dalangi dininig ng Diyos, nawala sa akin ang lahat kong takot. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Nagalak ang aping umasa sa Kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Kinukupkup ng Diyos ang mga matuwid, at ang taghoy nila'y Kanyang dinirinig. Nililipol niya yaong masasama, hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Agad dinirinig daing ng matuwid, inililigtas sila sa mga panganib, tumutulong siya sa nasisiphayo, ang walang pag-asa'y hindi binibigo. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sa pananalangin ninyo'y huwag kayong gagamit ng napakaraming salita, gaya ng ginagawa ng mga hentil. Ang akala nila'y pakikinggan sila ng Diyos dahil sa dami ng kanilang salita. Huwag ninyo silang tutularan, sapagkat alam na ng inyong Ama ang inyong kinakailangan bago pa ninyo hingin sa Kanya. Ganito kayo mananalangin. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito, at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo mo kami sa masama. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Amang nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinatatawad ang mga nagkakasala sa inyo, hindi rin kayo patatawarin ng inyong Ama. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po sa inyong lahat. Halina't pagnilayan natin ang salita ng Diyos. Sa ating ebanghelyo, tinuturuan tayo ni Jesus kung paano tunay na magdasal. Totoo po, tinuturuan tayong magdasal. Ibig sabihin, dapat tayong magdasal sapagkat ang pagdarasal ay essential. It is essential. At sana, tanggapin din natin bilang essential. Pag sinabi mong essential, hindi po pwedeng mawala ito sapagkat kinakailangan. Kinakailangan. Sapagkat ang pagdarasal natin sa Diyos ay inuugnay tayo nito sa ating Panginoon. Nakikilala natin kung sino ang ating Diyos. Nakikilala din natin ang ating mga sarili. Kaya nagtanong ang mga disipulo, Panginoon, turuan niyo po kaming magdasal. Kaya't ang unang bahagi ng itinuro ni Jesus, kilalanin mo kung sino ang iyong Diyos. At anong sabi niya? Siya ay ang iyong Ama, Abba, Father. Ama mo siya. Binababa, totoo. Hindi yung pagbababa, kung hindi ipinapakita na ang Diyos ay malapit sa atin. Tanda mo, nung mga unang mga turo sa lumang tipan, hindi mo nga pwedeng titigan ng Diyos. Pag tinitigan mo ang Diyos at nakita mong nagpakita sa iyo ang Diyos, yumuko ka, hindi ka karapat dapat tumitig sa Kanya. At kapag matitigan mo siya, abay ikamamatay mo. Kahit anong dapat, yuko, magtaklob ng ulo, huwag kang titingin, mamamatay ka.
Hindi nga pwedeng banggitin ang pangalan ng Diyos. Kaya't ano ang kanilang mga turo, tawagin mo siya bilang Panginoon, Lord, Adonai, pero hindi mo siya pwedeng banggitin sa sarili niyang pangalan. Bakit? Hindi karapat-dapat. Hindi tayo karapat-dapat banggitin man lang ang pangalan ng ating Panginoon. Malayo ang Diyos. Di pwedeng titigan, di pwedeng banggitin, sambitin ang kanyang pangalan. Pero ngayon, may pagliliwanag na binigay si Jesus. Pinapakilala niya kung sino ang Diyos. At ang Diyos, huwag mong katakutan. Sapagkat siya ay iyong Ama. At tawagin mo siya bilang iyong Ama. Yung malayo dati, inilalapit ngayon. At hindi lang malapit, malapit na malapit. Because He is a Father to you. And call Him Abba. Call Him Tatay. Call Him Ama. Call Him Father. Tawagin mo siya. Sapagkat hindi lang pagtawag ang inaalok ng ating Panginoon, but the very essence of fatherhood. Because that's who God is to you. And who God is as He presents Himself to you. I am your Father. And if I am your Father, I claim you as my own. And if you're my own, you're my child, you know the consequence of that. Then we become brothers to Jesus. And heirs to the kingdom of God. Tagapagmana ng kaharian ng Diyos. Saan ka pa? Tayo na mga parang alipin lang, sa gigilid na nanahan, mga mabababang nilalang. Pero sa Diyos, hindi ka mababa, sapagkat anak kita. Ikaw ang tagapagmana ng aking kaharian. Lahat ginawa ko para sa iyo. Lahat binigay ko para sa iyo. Bakit? Anak kita. To call God our Father. It is the best gift that we receive from Jesus. Because Jesus revealed the heart of God. And He is a Father. Our Father. And what else? Jesus is teaching us. Then, if you have a Father, call on Him. Call on Him. Tumawag ka sa Kanya. Tumawag ka sa iyong mga pangangailangan. Totoo. Sapagkat siya ang iyong Ama. At kapag ka humiling ka, abay, dali-daling ibibigay niya sa iyo. Pero tandaan mo, ano bang hindi binibigay ng Ama sa kanyang anak? Yung ipakapapahamak ng anak. Kaya't kung humihiling ka ng hindi tama, ng hindi mabuti, alam ng ama mo yan. Kaya't ang sasabihin sa iyo ng ama mo, abay hindi. Ba't ko ibibigay sa iyo yan? Ikapapahamak mo. Yung humihingi, may pagtitiwala din. Sapagkat ama ko yan pag di niya binigay, ibig sabihin, para sa kabutihan ko yon. Anong ibibigay niya? Yung nararapat, yung tama, yung dapat. Yun ang binibigay ng ama. Pero sa paghingi natin, tinuturuan tayo ni Jesus, maging tunay kang parang bata. Abay, hindi isip bata, puso ng bata. At ano yung puso ng bata? Mapagpakumbabang humihingi. Laging may please. Laging, pwede po ba? Pwede po ba? Parang bata. Childlike dependence. We come to Him, we beg. Look at what Jesus taught us. Give us this day our daily bread. Our daily bread. Why daily bread? Why not 1 week's bread? 1 month? 1 year? Or all the breads that I will be needing in my life? No. Daily bread. For daily we have to come to Him. For daily we have to beg. For daily we have to humble ourselves. Why? Kailangan natin because Jesus knows our heart. So we have to come to Him daily, on a daily basis, para mas mapalapit tayo sa ating Ama. At araw-araw tayong lalapit. Daily, because God continues to provide for us. Daily, because Jesus wants us to trust in the God who provides. And therefore, our security is not because I am self-sufficient. I can provide for what I want, for what I need. But daily, because the Lord provides. And daily is important because
as we receive daily, then we should share daily. And we do not like become insecure. Ayoko nga. Paano pag ako ang nawalan? Pag binigay ko to, paano na? Daily. Because the Lord will replenish your daily bread. So do not be insecure in giving daily. Because daily, the Lord will replenish your needs. Trust in the God who gives. The Our Father is also an invitation to be sorry because yes, we have the hardness of heart to give and to forgive. And that is why we come to Him begging, Lord, forgive us our trespasses. And Lord, forgive us because we have hardness of heart. For sure, the Lord, your Father, will forgive you. But that forgiveness is empowering because He also wants you to forgive others who sin against you. Why? Because yes, forgiveness, what do we ask? Yes, we want to be forgiven because we want to have peace. Peace of mind, peace of heart. And how can it be a peaceful life if you're like at peace with God but not with others? That's not peaceful. So the gift of forgiveness, the fruit of that is peace. And if you want to receive peace, then Jesus is telling us, forgive too. As you have been forgiven, now you are empowered to forgive. Because when we do that, we receive the fruit of penance. Peace. Kapayapaan. Kapayapaan sa ating buhay. At paanyaya upang bigyan ng bagong panimula ang bawat isa sapagkat mapayapang mamuhay kung lahat kayo magkakasundo, kung lahat kayo magtuturingan bilang tunay na magkakapatid, because that's the essence of having a Father. When we will look at each other as brothers and sisters, easy to forgive and loving each other. And so as we continue to reflect on the Our Father, I invite you, pray the Our Father slowly. Remunerate the words and try to see that these words are not invented words, but the true words of Jesus, teaching us how to pray. And so this is the best prayer because it is the Lord's Prayer. Amen.